ay punong-puno ng mga dahon, hindi po namulaklak, safe po siyang gamitin. Proven and tested po talaga siya sa ating mga halaman. Welcome to my YouTube channel, Bern Villarama. So at this point po guys, ay pag-uusapan po natin kung gaano po ba ka-effective ang Ajinomoto sa ating mga halaman, especially sa mga flowering plants. So ito po yung aking mga flowers, mga halaman dito. Nandito po yung aking iba't ibang varieties po ng bougainvilleas. Ito po aking mga bougainvilleas na hindi pa po na-applyan ng Ajinomoto. And then ipapakita ko sa inyo mamaya yung result ng gagawin po natin na procedure patungkol po sa pag-apply ng ating Ajinomoto. Let's watch this and pakatutukan po ang ating i-reveal na mga secrets patungkol po sa Ajinomoto. At bago po tayo mag-umpisa, paki-subscribe po ng aking YouTube channel, Bern Villarama, at paki-click naman po ng ating notification bell. Tubig po na ginamit ko is not chlorinated. Hindi po siya chlorinated na tubig, okay? So ang gagawin lamang po natin ngayon is ibubuhos po natin itong Ajinomoto. Dahil napakaganda po talaga ito sa halaman, ibubuhos, kailangan po natin i-mix ito dito sa ating tubig. Okay, isang sachet na 11 grams po ito ang aking ginamit para po dito sa isang mixture na gagamitin po natin sa ating bougainvilleas, okay? So ngayon, dahil nailunod na po natin yung bitchin, so kailangan po natin siyang i-mix, okay? So, advice ko lamang po sa mga plantitas, kung po pwede po, ang gamitin po natin ay yung hindi po chlorinated na water para mas maganda po ang effect sa ating mga halaman. At kung chlorinated water naman po, huwag nyo po agad i-mix yung bitchin dito po sa tubig. So, i-stack nyo muna yung water for 24 hours. So after po natin ma-mix, mga ilang minuto lamang po, madali naman po kasing ma-dissolve ang bitchin dito po sa tubig. So pwede na po natin itong i-apply sa ating bougainvilleas, okay? Particular sa bougainvilleas, okay? So ang maganda pong oras po talaga dito sa pag-apply mga kaibigan is around 5 PM sa hapon. Kasi nga pag araw, katulad nito araw, talagang madali pong mag-dry, mag-evaporate yung ating pot na didiligan nito. Kaya hindi po masyadong effective kapag araw. So ngayon dahil shooting time, so araw ko po siya ginawa, ganitong oras para maganda naman din po yung quality ng ating video, okay? So ang gagawin natin next is maglagay tayo dito ng mixture of bitchin sa tubig dito sa ating pitcher, okay? Ayan. So ito po yung gagamitin natin sa pag-apply nito sa ating mga bougainvilleas, okay? So balikan natin yung bougainvilleas na yun na hindi pa po namulaklak para makita po natin kung paano po yung pag-apply, okay? So tansyahin nyo lang na hindi naman masyadong marami yung ating in-apply na tubig dito. Yan na bougainvilleas, okay? So ayan guys, nandito na po tayo sa aking mga bugis na ito na napaka-blooming po. Iyan po ang isa sa sekreto ko po para po mapalago po ang ating mga bougainvilleas at para mamulaklak po siya ng ganito kadami. Tingnan niyo po yung ano natin, tingnan niyo po yung wala masyadong dahon pero punong-puno, hitik-hitik po siya ng bulaklak. Ayan. So ito yung stardust ko po na napaka-blooming po. So, yan lamang po ang pinaka-sekreto natin dito sa pagpapaganda po ng ating bulaklak. So far, yan lamang po ang pinakauling kaganapan po dito po sa pagbibigay natin sa inyo ng mga mahalagang information patungkol po sa ating mga halaman, particular dito sa ating bougainvilleas.
So guys, kung ngayon po mga bougainvilleas ay punong-puno ng mga dahon, hindi po namulaklak, subukan nyo pong i-apply itong fertilizer na Vetsin dahil napaka-effective po niya dito po sa ating mga bougainvilleas. Safe po siyang gamitin. Ilang beses ko na po itong nagamit, so proven and tested po talaga siya sa ating mga halaman. So far, yan lamang ang pinakauling kaganapan dito po sa ating patuloy na pagbibigay sa iyo ng mga mahalagang information regarding po sa pagpapabulaklak o pagpapataba ng ating mga halaman. Maraming salamat and God bless us all.